The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Brad. Happy Tuesday. Happy Tuesday, Brad Ted. Malamig na umaga sa inyong lahat. Ikaw nasa dako pa roon? Tayo ngayon ay nasa Baguio, Brad Ted. I may speak engagement. Sarap. Wow. Malamig ba, Pastor? Kamusta weather dyan? Hindi, mainit. Hindi, Gaano napakainit. Hindi, gaano kalamig? Gantong oras, Yun pala. napakainit. Oh, kamusta? Gaano kalamig? Ilang degrees? Parang ano lang siya, 18 o 14. Ang sarap. Malamig. Oo naman talaga. Oo. Hindi ko pala check. Oo. Ang ganda pala ng rest house mo dyan, Brad Jeff, ano? Oo, mukhang na-deliveran din ng mali-maleta ito. Ang laki. Ano rin to, napapaligiran din tayo ng mali-maleta rito. Oo, ang ganda. Ang ganda ng iyong Ganda ng view. rest house. Sana all. O sige. Correct. So, Yes. sige. O, abangan na natin. Ano ngayon ang ating mensahe at aral Yes. today para ho sa mga nakikinig sa atin. What's on your mind? Yan po ang ating katanungan for tomorrow. Go, Brad. Yes, Brad Ted. Well, nandito nga tayo sa Baguio dahil may speaking engagement tayo sa grupo ni Brad. Naku po, naputol ni Brad. Oo. Naputol siya. Ni Brad Pitt. Hindi. Ganun sila ka-close. Si Brad Pitt pala yung kasama. Mamaya alamin natin kung sinong Brad po ang binunta ni Pastor. Ayan na siya ulit. Pastor, sinong Brad? Ayan na, Brad Pitt nawawala. nga ba? Tama, Brad Pitt? Brad Bo Sanchez. Si Brother Bo. Oo. Yes, nakaka-cut tayo dito eh. Mamaya, Yun. may That's speaking engagement ako nice. sa kanila. Nakakatuwa collaboration ng Catholic and Christian. Nakakatuwa yan, Yeah. Pastor Jeff. Oo. Mamaya Sige. ako yung mag-i-speak sa leadership conference nila. Yun. Anyway, nawawala-wala ba tayo? Okay na? Good na, good. Yan. Well, gusto ko lang po i-share about a blessing. Paano pagka yung blessing natin, parang feeling mo, blessed ka pero biglang nawala. Alam mo yon, either nasira, hindi na bumalik yung blessing. May isang kwento lang po sa Biblia na i-share ako very short. Yung positibo niyang pananaw sa mga hamon ng buhay. Yan po si Job. Maka-Diyos na husband, maka-Diyos na tatay, sinubok ng Diyos sa isang iglap po, no? Sa isang araw lang, nawala lahat ng pag-aari. Nawala pamilya, nawala ang yaman, nawala kalusugan, pero hindi niya binitawan ng Diyos. Yun ang maganda kay Job. Sabi po sa Job 1:21, ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako. At ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi niya, the Lord gives, the Lord takes, blessed be the name of the Lord. Alam niyo po, unang-una kong gusto sabihin lang, yung resilient faith na tong si Job, he worshiped even when life falls apart. Sabi ron po sa Biblia, nung namatay mga anak niya, nawala ari-arian niya, Job arose and worship. Bumangon daw siya sa kanyang pagkakatulog and then nag-worship siya. Hindi niya dinina yung pain, umiyak siya, nagluksa siya, nasaktan siya, pero sumamba pa rin siya sa Diyos. Alam niyo po, yung worship is not pretending everything is okay. Worship is declaring God is still good even when life is not okay. Pangalawa po, yung resilient faith na tong si Job, he trusts God even without answer. Nagdadasal siya, pati 3 dabar cards niya, hindi po sinasagot. Pero sabi niya, kahit wala akong ma-receive na sagot, I will still hope in Him. I think yan lang po yung kailangan natin sa gitna ng pagdurusa natin ngayon, kung kayo may pinagdadaanan, sa gitna ng kakulangan, patuloy po tayong mag-worship at sumamba sa Kanya. And lastly, resilient faith believes God is still at work. Hindi pa po tapos si Lord sa buhay nyo. Hindi pa siya tapos sa plano niya sa buhay nyo. Si Job po naghintay, ibinalik ni Lord lahat. Ni-restore ni Lord yung pamilya niya, yung pera niya, lahat ni-restore. Hindi agad na bago sitwasyon, mahabang proseso, masakit, pero hindi na sayang yung paghihirap ni Job. Dahil nakamtan niya, okay, more than anything, lumalim ang kanyang pagkakakilala sa Diyos niya. Kaya sabi po sa Job 1:21, ang Panginoon na nagbigay ng lahat ng mayroon ako, Panginoon din ang kumuha nito, purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo magdasal, Lord, mahirap man Lord, lunukin yung mga ganitong katuruan, paanong mag-worship sa iyo kung hindi maganda ang sitwasyon. Pero Lord, hindi mo naman kami tinawag para magkaroon lang ng magandang buhay o maayos na buhay. Tinawag mo kami para magkarelasyon sa iyo. At ang relasyon na to, Lord God, minsan sinusubok,
pinapatibay kung totoo bang relasyon na to after lang sa pera, sa karangyaan, o after talaga sa relasyon sa iyo. So salamat po sa inyong kabutihan, sa bawat isa na may pinagdadaanan ngayon. Mga nagki-chemotherapy ngayon, nagda-dialysis, dumadaan sa matinding pagsubok, hiwalay na pamilya. Lord, buuin niyo po, ayusin niyo ang kanilang pangatawan, provide ang kanilang pangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po salamat na marami sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Kami po'y patuloy na nagdarasal para po kay Brad at sa kanya pong mga kapanalig, sa kanya pong ginagawang sakripisyo at paghahatid po ng mensahe sa aming pong programa araw-araw. Keep him safe and protected always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat muli, Brad, and God bless your mission there. Ha? Bababa ka ba kaagad today o tomorrow dyan ka pa rin? Bababa agad. Ted, kaninang trip mo ko dumating dito sa Baguio. Alam mo yung mga bus na sleeper bus. Ang sarap pala ron. Tulog lang ako sa biyahe. Oo, Yan. yes, magaganda na yung mga bus ngayon, especially once merong going to bus Baguio. ngayon na double-decker na, sleeper Na nakahiga talaga ka. siya. Para Yes, naka-business class, ano? Tapos meron siyang CR na. Oo nga. Yes. Lahat may wifi, di ba, Pastor? Kompleto, ano? Oo, may washing machine, may kompleto. Naglabas sa bus. Nakakaloka. May microwave. Hindi kasi alam natin matraffic sa Baguio. So very convenient yan. Actually, Yeah. pwede mag-bus na lang talaga. Oo. Yes. Okay. Mamaya, 6:00 ng gabi ang alis ko dito, Brad. Ted. So, Ingat, Pastor. O sige, so tomorrow, same time po tayo ha. Marami nagagala ngayon. Si JB Garganera, si Manong Tuts lalo na. Opo, si Winston King nga, ang ating suki din, araw-araw. Nagpapasalamat nga sa, ito ho ngayon yun, araw-araw, it's 7:45 till 8 in the morning. Yan po ang ating pong The Daily Brad segment. Okay, Brad, so God bless your mission and we'll catch you again tomorrow. Okay, natuwa rin yung nanay ko, si Helen Eliscopides, na maaga na raw ako ngayon. Makakapaglabas siya na maaga. Ito po Yan. yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!